Alright, magandang araw po sa inyong lahat. So, ito yung ginawa natin nung isang araw na hindi natuloy yung upload. Ang ating screen ay na in-order ay hindi po tugma at may damage. So, ito ngayon ang ating gagawin. So, mag-unboxing muna tayo. So, kakarating lang to galing Lazada. So, ito po ay deliver pala ng from Lazada. So, na ano natin to, na order to sa China. So malayo ang ating na orderan. So legit po ito. So ito na open na natin. Yung isang araw kasi dumating yung isang order natin sa isa pang galing China din sa Shenzhen. So mali po yung ating na order. So ngayon may i-unboxing ulit tayo na isa pang panibagong screen. So katulad yan at dapat magkatugma talaga yung flex, yung size, tsaka yung mga touch dapat gumagana. So unboxing muna tayo. So galing pa po itong China, made in China, pero madami na po ako na order sa China pero legit naman at magaganda. May natatapat lang talaga sa atin na talagang may tama. May mga problema yung screen, minsan hindi gumagana yung touch. Minsan may damage sa gilid. Kahit anong ingat siguro ng sa courier. Pero nagsesend naman sila ng video sa akin bago magpadala talaga ng mga ganito. So yung mga na-orderan ko talaga legit po. Hindi po budol yung ating na-order. Hindi po ako umorder sa dito sa Pilipinas, dito sa atin. Lahat po ay sa labas ng bansa to. Hindi naman sa walang tiwala pero nasanay na po ako nag-order sa nung nasa Oman pa ako. Ito talaga yung na-orderan ko, itong shop na to sa China. So ilalagay ko na lang siguro sa ating kung anong pangalan ng shop niya para maka-order kayo at legit po ang aking ino-orderan. Yan, napakatagal mag-unboxing. So isama na natin sa haba ng video natin. Hindi na natin to i-edit. So yan, ang tagal nating mag-unboxing ng ating dahan-dahan kasi baka ma-damage natin yung mga sides ng ating order na LCD. So ito ay sa ating sa ating isang kapamilya na Xiaomi na tablet, Xiaomi Pad 4 yung model. Hindi ko natin check natin. Alright, ito na yon. So balot na balot, talagang may bubble wrap pa talaga. Ayan, open natin. So dahan-dahan dapat, and ipapakita natin to sa ating inorderan. So yung video na to ay ikakat natin yung mga ipapass forward at hindi naman natin kailangan i-send lahat. Ang makita lang, yung makita niya lang, at saka mag-comment lang do sa nila, sa tindahan nila na sa online ay masaya na sila. Magbigay lang tayo ng ng komento kung gumagana ba or hindi. Yun, lapit na. So excited na, please. Sana naman po ay gumana ito. So excited na ako kasi aalis na po kami. Kailangan magawa ko tong pad na to. Xiaomi Pad 4 yan. Kasi madami akong ginagawang Xiaomi, hindi ko matanda. May 3, Pad 3, 5, Pad 5. Ayan may pa siya, may screen protector pa na talagang bagong-bago yan. May mga tape pa yung gilid. So yan, susubukan natin ngayon. So pag kumparahin muna natin, makikita nyo, ang in-order ko po talaga ay original. Ito ay kulang-kulang 4,000 yata, 6,500. So alisin natin to mga mga tape na to sa ibabaw. So testingin muna natin bago natin i-finalize, natanggalin yung mga plastic protector na yan sa gilid para hindi magasgas. So tanggal naman yung power nito, power supply sa gilid yan. So dapat pag magkakabit kayo ng LCD ay unang-unang gagawin, dapat naka-disconnect po yung battery. Kapag ang battery nyo ay
nakakabit, then maglalagay kayo ng ganitong screen LCD mag-install, ay delikado po, baka magkaroon ng shorted. Okay, tap lang natin ganyan and press lang siguraduhin pantay, baka mamaya nakaawang yung gilid. So yan, pantay na. Then lock natin tong ating power supply, itong battery connector. Yan, magkabila po yan. Okay, then pa-power on na natin. So Lord, please sana gumana. So touch ang problema ng unang na-order natin and hindi masyado maganda yung size, para medyo maluwag sa kagilid. Please sana gumana. Okay, power on na natin. Napakainit po dito sa Pilipinas. Talagang masarap dito sa atin. Mainit na masarap. Kailangan lang lagi natin ng malamig na tubig. So ito ay tatanggalin na lang ng may-ari kapag may pangpalit na siya na screen protector. So kaya may bubbles po yan. Yan ay original galing sa company. Nilalagay talaga nila yan at para hindi po magasgas ang mga LCD or screen na pinapadala nila or binebenta. Yun, gumana yung touch natin. Okay, testing natin ng touch. Mamaya yung camera din. So importante kasi yung camera kasi nasa harap nito ay yung may lens para sure na gumagana ba. Iyan tatap nyo lang ganon para ganon po mag-testing ng screen. Yan, tap nyo ganyan, magkabilang gilid. Tingnan nyo kung tamang-tama po yung ating touchscreen, kung okay ba. Yan, ito naman yung camera natin. Ayan okay din yung camera. So lahat, so maya-maya na natin testingin ng ayos. Okay na okay yan. So goods. Makakapag-comment na ulit tayo sa ating binilihan. Yan, okay na okay. Lahat ng apps dapat testingin or audio, wifi, bago ibigay po sa customer. So ito naman ay sa ating kapamilya, kaya dito ko na to chine-check. So gaya lang po ng advice ko, ganun. Yan, check lang brightness, kung okay lahat, check natin. So para sure po kung gagawa kayo ay magiging masaya naman yung ating customer. And lilinisan din natin yung niya, yung pinaka gilid. So ito yung sa niya. Yan yung sa Shenzhen Shenzhen China natin na order. So maya-maya ilalagay ko na lang din, susulat ko na lang din po sa ating description yung niya, yung shop, para kung gusto niyo mag-order, makapag-order po kayo. Hindi, kahit di niyo naman sabihin na pangalan natin, ay mag-order lang. Yan, goods na. So testing na natin ngayon ang naman, lilinis naman tayo ng tatanggalin ulit natin yan. Power off dapat. Power off muna. And hold power button lang pag gusto nyo i-power off, pag i-close. So yan, maglilinis naman tayo ng yung pinaka sides ng ating may mga tira-tira pang basag na screen. So yung luma po ay nabasag. Pinukpok ng bata. Yan, at itong gilid na to, lilinisan natin yan. Aalisin po natin yung lumang adhesive nya. So tanggalin ulit ang ating power supply, ang ating battery connector. Okay, yan. And dahan-dahan po natin alisin yung flex. So yung itim na to, ang ginagamit ko ito, spudger talaga. So huwag kayong gagamit ng metal spudger. Baka po dumikit do sa supply ay magkaka-room po ng problema yan. Short yan sigurado. So ito, lilinisan natin. Kita nyo naman napakadami pang tirang bubog. So may gloves ako nando sa baba, hindi ko na kinuha. So ingat lang po kapag mga ganito. So ito naman ay dinadahan-dahan ko, at so mag-iingat kayo pagka ganitong may mga basag. Baka wag niyong gagayahin yung pinapanood nyo. Ang gayahin nyo lang yung pagpapalit, yung walang gloves, wag nyo pong gayahin. Kasi tinabad na akong bumaba sa baba, nandun po pinilad ko yung ating gloves to sa baba. So yan, tanggalin yung mga luma. So hindi ko na kailangang i-heater to para tanggalin. So yung heater din natin nasa baba din, yung ating hot air. So ito naman ay malambot na. Kanina ay binanatan ko na to ng hot air. So ito yung gagamitin natin na adhesive B7000. So itong luma na to ay in-order ko pa sa Oman. So ito ay bago. So ito ang na-order ko dito. First time ko mag-order nito sa Lazada. Itong B7000 na to.
So sa Oman ang gamit ko din ay B7000 din po na adhesive tong ating glue. Hindi po super glue yan ha. Iba po ang super glue. Ang super glue po ay yun yung kapag kumapit wala nang tanggalan. So ang pagkakaiba po nitong adhesive na to, itong B7000 na to o kaya yung T700, madami po iba't ibang klase na adhesive. Adhesive po para sa ating mga screen ng cellphone or sa ating screen ng ating mga laptop na mga touchscreen, ganun din. Okay, so dapat linisan mabuti bago ikabit po yung bagong screen para fit na fit po siya. So ang ginagamit ko dito ay itong isopropyl alcohol. Kung wala kayong thinner, yan, siguraduhin nyo malinis yung gilid para kapit na kapit po yung ating ilalagay na B7000 na adhesive, itong ating glue. So kapag malinis po yan, yung glue talaga ay kapit na kapit. Pero kapag may luma po dyan na adhesive at hindi nyo natanggal yung glue, yung may mga kumakapit pa, magkakaroon po ng awang. Magkakaroon ng awang yung ikakabit yung screen. Hindi po maganda and ang ating magiging feedback sa customer ay magagalit. So alisin na natin to, okay na, malinis na. Dahil gumagana naman po yung ating screen ay alisin natin tong ating blue film na to, itong protection na to. So ito ay dapat tanggalin. Yan yung cover na yan na blue na may white color. So parehas na parehas po. Original po ang lagi kong kinakabit. Kahit medyo may kamahalan. Mahal po ang screen kapag galing pong ibang bansa. So yan, kabit ulit natin. So bago natin apply ng glue, ay i-testing po natin isang beses ulit. So gaya po na sabi ko, ang aking mga ino-order na screen ay sa ibang bansa po. At talagang subuko na dun sa akin ino-order. Power on natin. Bago natin i-finalize yung ating glue, ay testingin munang mabuti. Isa ulit, ang touch. So yan, testingin ulit mabuti. Kasi baka maya-maya pagka nag-glue nyo na tapos hindi nyo pala na-testing ay nagkaroon pa ng problema. So ganun po ang tamang pag i-install or pagre-repair ng ating mga cellphone, tablet, iPhone, tsaka yung mga touchscreen na laptop. Ganyan din po. Sa touchscreen naman laptop, medyo mahirap din. So may content din ako dyan kung paano mag kabit nung touchscreen na LCD ng mga laptop. So i-edit ko pa yon. So yan, power off natin and mag-a-apply na po tayo ng ating adhesive. So ilalagay pa natin yung ating clip dito sa ating flex, yung pinaka protection clip. So yun yung nagho-hold. Dapat ibalik yon kasi matatanggal minsan kapag na bagsak yung ating tablet na to, magkakaroon po ng chance na umawang yung flex. Yan o, itong flex na to, itong dulo na to. So ikakabit natin yung clip. Yun, itong clip na to. Kailangang ikabit natin, ibalik natin yung ating mga tinatanggal kapag tayo ay nag-i-install or nagre-repair ng ating mga gadgets galing sa ating customer. So may dalawang screw lang naman yan, magkabilang gilid. Napakadali naman po mag-install. Dahan-dahan po, baka matusok nyo yung may supply na LCD. Yung ating pinaka-flex, yung dulo niyan ay meron pong supply yan. Ingatan yung matusok ng yung screwdriver na to. So dapat talagang palaging mag-iingat. Kasi mamaya kung kailang patapos na kayo, saka naman magkakaproblema. So ito pang isang clip. Dito naman sa may battery. Yung isa sa may bandang screen. Sa kabilang battery din. Battery connector. Yan. I-install mo at ibabalik po dapat. Okay? Para wala po tayong complaint lagi sa ating mga customer. And shout out po sa lahat ng mga nanonood ngayon. Sa mga hindi nakakalimot sa ating channel. So apply na tayo ng B7000 na glue. So ito ay first time ko mag-order dito sa Pilipinas. May dala po ako na ganito. 6 na piraso, naubos na. So ito ay first time ko mag-order dito. Pero hindi pa ako nakapag-order dito ng mga parts kasi marami pa din akong dalang LCD. Pero itong sa iPad Xiaomi na to, itong Pad 4 ay hindi ko pa to na try mag-order dito sa atin. Sa to lagi sa ibang bansa po ako nag-order. Kaya nang sabi ko ay maganda po mag-order sa ibang bansa.
Hindi ko naman sa sinasabi na dito sa atin ay hindi maganda mag-order, pero mas subok ko na po doon. Hindi ko pa po natatry dito kasi matagal na po tayo sa abroad. So yan, pagka nalagay na gano'n ay siguraduhin po na pantay po yung pagkakalagay ha. And mamaya lalagyan natin yan ng ano yan. Yung iba nilalagay ay tape, ako po ay sanayin ako sa rubber band. Yung rubber band po ang aking nilalagay dito. So hindi naman yung nakakabasag ng screen at medyo malambot lang. Protection lang po yun para para mas maganda yung fit na fit. Pinower on ko na din ba para at least malambot-lambot pa kung may problema, pwede ko pang alisin, iangat. So ito yung gagamitin natin, rubber band na to. Yan po lagi ang gamit ko kahit sa Oman, ilang taon na. So ang iba ang kalimitan ginagamit ay tape. So okay din yon. So kung saan tayo komportable at kung saan tayo laging sanay. Tsaka safe naman po ito, hindi naman ito makakabasag. Hindi na po mahigpit to. So bukas ko na to tatanggalin para kapit na kapit. So kalimitan sa mga ganitong proseso kahit mga siguro isang oras. Pero mas maganda magdamag, wag niyong tanggalin. Mas kapit na kapit po yan. Kasi may mga chance po na talaga na natatanggal po yung screen, umaawang. Lalo yung back cover natin, yung likod. Kapag kasi po umiinit yung ating gadgets, naluluto po yung adhesive na nilagay. So wala pong perfecto kahit po sa mamahalin na phone, ganun din. Minsan bumubuka yung screen, lalo na kapag lumubo yung battery, kapag ganun problema. Ayan, sana may napulot po kayong aral sa ating video na to. Sana nagustuhan nyo and madami pa po akong content na i-upload kung ano-ano. So pagdating natin ng Finland, kung ano na lang natin gagawin doon kasi wala pa akong customer doon. Kung ano-ano na lang ang ating kakalikuting magawa doon. Kahit mga restoration, basta kapupulutan ng aral. So yan, okay na po and maraming salamat po sa lahat ng nanood. And okay na po yung na-order natin na screen. Yung una ay palyado, pumalya. So nabalik naman at nakakuha tayo ng refund. And nag-order po ulit tayo ng ating panibagong LCD nitong iPad. iPad. Hindi nga pala iPad. Itong Xiaomi Pad 4. Yan, okay na po. And ito yung luma. Yan, magkatabi. Delikado. Itapon nyo na yung luma. So, ito gagawin ko lang ng pang thumbnail kaya ganyan. Sinusum ko lang at pinipicturean. Okay na, goods na. And maraming salamat sa inyo lahat. And pagdating natin ng Finland ay gagawa tayo ng maraming video kahit ano. Basta pakinabang para matuwa sa atin si Lolo. Maraming salamat po sa lahat ng hindi nakakalimot sa ating channel. Sa lahat lagi nang pupunta dito. Kahit pasensya na kayo at hindi ako masyado nakaka-upload. Busy tayo sa Pilipinas. At iyaan nyo kapag may time tayo sa Finland ay tayo ay bibisit sa ating mga kawaiti. And shout out sa lahat ng aking ka-team, sa Team Mayor, Kuya Ice, sa Merlin, shout out sa iyo. Kay Bro Aido din, ganoon, sa lahat ng member na Team Mayor. Yan, sa Team Mukya, lagi nagsusupport sa Team Mayor. Maraming salamat sa inyo lahat. And God bless you. Mag-iingat kayo palagi. And bye-bye po. See you po sa ating next vlog. Paalam. Bye-bye.